Yo, what's up? Mga kapulido, Genex Motor Parts, upgrade ng bawat sasakyan. May setup tayo ngayon. Ayan yung kay sir. Ayan, all the way from... Taga saan ka, sir? Ha? Calamba, Laguna. Napakalayo. Sir, ba't wala kang dalang ano? Bukupay. Sa mura pa sa Calamba, Laguna, sir. Napakalayo. Pagdating... Pagka-open na shop, may kasama si sir. Akala namin anak niya. Tambay daw pala, subscriber natin. Tapos sasabi niya sa akin, pangarap daw niya maging isang mekaniko. Naku po. Sabi ko, pasasakitin mo yung ulo ko. Ay, ulo mo. So, masakit ang ulo ng isang mekaniko kasi marami mga problema na mahirap i-solve. So, ayan, nag-comment din daw siya, ayan. Nag-comment din daw siya na gawa daw tayong gantong content. So, paano gumamit ng degree wheel, paano makuha yung timing ng cam, yung computation, nakikita nyo yan sa mga ibang nag-vlog nyan. Pero yung hindi ganun ka-klaro. So, linawin natin mga kapulido. Let's go. Degree wheel. Mapapanood ka ng kaibigan mo, saka ng artista. So, ang setup natin, ito, dahil ito yung nag-request, paano daw mag-degree wheel, gawin daw natin yung tutorial. Ganda yan. So, ang setup natin is 59 pin 3 forged rod na 1.5. Yan palaman. Sandwich spread 4mm 1.5 rod, tapos pin 3 lighten. 59 niya, steel bore lang. Binili pa sa akin noong unang panahon. Taon na ito na, sir. Binili mo. Pinadala ko sa ito, no? Isang taon na. Steel bore to. Nakita ko yung box ba? Sa akin galing to ako. Yung pala, bumili siya sa akin noon. Pinadala ko sa Laguna. Ngayon lang dinala dito sa shop. So, pag-usapan na natin. Syempre, pagka nag-degree wheel ka, kailangan naka-adjustable ka. Depende na lang kung hindi mo talaga alam yung timing ng cam. Kasi ang bawat cam ay may kanya-kanyang pagkakamali. Hindi. Hindi kasi hindi lahat ng cames tama yung pagkakalagay ng timing dito. Hanggat lana yan. Kasi may ibang cam and dito pala yung sentro pero nandun yung ano. So, kailangan mo itong degree wheel para makuha mo yung timing ng iyong cam. May mga hindi naman nagdi-degree wheel malakas, meron din namang iba nagdi-degree wheel hindi malakas. So, depende pa rin yan sa pagkakabuo. So, explain ko lang sa inyo kung paano ko gagawin ito, mga kapulido. So, dahil to 59 pin siya, siyempre pag nag-pin ka, hindi na ganong accurate yung timing mark natin dito, itong I. Hindi na siya accurate. So, kailangan mong makuhanan ng TTDC. Ang TTDC na tinatawag. TTDC. TTDC. Stands for True Top Dead Center. Yun yung tunay na gitna ng pinakatunay na top. Eksaktong top. So, pag nakuha mo yon, ilagay mo na sa 0 ang iyong pointer. Yan. Pointer. Tapos, initial, syempre sa sentro ka magsisimula. So, yung pinaka-importante naman kasi talaga dyan is yung sentro ng cam. Yun yung kailangan mga kapulido. So, sinet ko yung dial gauge. Nilagay ko muna yung valve clearance ko. 6. Unahin, pinaka the best para sa akin, mabilis na paraan. Ganito, intake, exhaust. Tapos, opening, closing. Yan. So, hindi ko na sinusulat yan kapag sinusulat ko na lang dito lagi, dito sa aming floor. Halimbawa, 41, tapos 41, 25. O, ganun lang yung mga sinusulat ko. Hindi ko na kailangan isulat yan kasi sobrang memoryado ko na yan. So, unahin na natin
mas mabilis na paraan para makuha mo ang sentro ng cam, kailangan makuha mo yung exhaust opening at saka intake closing. Yun yung sentro ng cam. Kapag ka naipareho mo yung number nun, halimbawa ito 4141, sentro yun ng cam, 00 siya. Depende na lang sa diskarte nyo kung gusto nyo um-advance o dumilay ng timing. Kung saan malakas yung cam nyo, mas malakas ba siya sa advance o mas malakas siya sa delay. So depende na lang. Ang ituturo ko lang kung paano ko siya kinukuha ng sentro. So naka 0 siya, tapos nag 0 tayo sa dial gauge. Ang bilang dito is kailangan umikot siya ng isang beses. Pag umikot siya ng isang beses, 1 mm ang ibinaon ng iyong valvula. Pasimulan na natin. Kunin ko yung sentro ng cam. Uunahin ko yung exhaust up to 1. Isang ikot. So ikot ako. Yan. Unang bubukas, exhaust. Exhaust valve. Ayan. Exhaust valve. Pang. Pag nakuha ko ang 0, 1 mm nang dumain, ibig sabihin, dun ka nababasa sa iyong degree wheel. Sana ba? Yan. 50. Ayan na, 50. 51, 2, 3, 54. Anino lang yan ha. 54 siya. So, isulat ko dito. 54. So, yun ang exhaust opening. Babalik ko yan sa 0. TTDC. Yan. Tapos, dito naman tayo sa intake closing. Para makuha akong intake closing, kailangan i-atras ko lang ng ikot ito. So, atras ka. Tapos, iikot yan. Opya. Up to 1, isang ikot, 1 mm. So, 0 siya doon. Ang lumitaw dito is 52. 52. Hindi siya sentro. Diba? Advance siya ng dalawa. So, para makuha ko yung sentro, 54, 52. Bawa advance siya, 54 siya. Balik ko sa 0. Para may bawi ko ito, maging 53, 53 siya. Kailangan kong advance yan eh. Ibig sabihin, nakaganyan siya maigi. Lumampas ng konti. Ibig sabihin, kailangan nating iangat ng konti. Pag inangat natin konti, aangat naman itong closing. So, video, adjust lang ang konti mga kapalito. Ay, nagigilig oh. So, ginawa ko siyang OJT ngayon. At pangarap daw niya maging mekaniko. Sasakit ulo mo ka ako. Okay lang, sabi niya. O, sige, mag-helper ka dito dahil absent yung isa. So, adjust lang akong konting-konti paatras para makuha natin yung 1 degree na sentro niya. So, ayan. Gumalaw siya ng gatiting. Maraming gasket. Tapos. So, yun. Na-adjust na natin ang isa pa-atras, pa-delay. Kasi advance siya ng dalawa. Ulit. 0 natin. Tapos, banatan ulit natin ng ikot. Opya, balik, sumobra. Yan, 0. Up, sumobra ako ng pukpok. Ay, hindi. Nakulang pala ako ng pukpok. Hindi man pala gumalaw. 54 pa rin. Ulit, wait lang. 54 pa rin siya. Under pukpok. Pukpok, gatiting lang kasi 1 degree lang. Yan. Gumalaw na ng gatiting. Papakita ko lang sa inyo. Okay. 0 ulit. Tapos kailangan ginaganyan yan. Kailangan nakasentro talaga siya. Para accurate ang galawan. Ikot. Atras. Yan. Sakto 0. Yan. 53. So syempre kung nag 53 na ito mga kapulito, dati siya 54. Sigurado yan, 53 litaw niyan. Burahin natin to.
Oh, wala ng tinta. Yan, eraser na lang. 53 na siya, no? Exhaust opening. Exhaust opening, 53 na siya. Double check ko. Press ko ulit, tapos zero ko ulit. Oy, huwag ka magulo man. Sa bawat galaw niyan, gumagalaw yung gauge kasi sensitive ang gauge. Ayan, sakto, 53. 53 siya. So, punta tayo sa intake opening. 0. Ikutin ko paatras. Clockwise. Sa sigunyal. Pag sa pulley side ka galing, ha? Up, yan. Up. Yan. Ayun, oh. 53 rin. So, ayan. 53 sa intake, exhaust, tapos 53 sa intake. 53. Ibig sabihin, sentro na ng cam yan, mga kapulido. So, yun ang isa sa pinaka-importante yung kailangan natin, kaya tayo nagdi-degree wheel. So, syempre, kuhanin na rin natin yung value ng cam. Tapos, gamit na lang kayong motoran para madali. So, intake, yan, sentro na yan. Kuhanan natin ang intake opening. Intake opening, makikita mo yan kapag ka after mag-open ng exhaust. Yan, magi-intake opening yan. Yan. Pabante, ha. Up, yan. Yan, 0. 23. So, 23 siya. Yan. Exhaust closing. Abante pa rin. Ulit. So, yan. Pabante na lang yung ikot nun. Isang beses ka lang atras para sa intake closing. Pero pwede rin gawin mo na isa ang rotation. Kaso, mas madali kasi yung ibig kong sabihin. So, bago mag-close, kailangan pumalo si exhaust closing. Up, yan. Yan. 0. 21, mga kabalida. Yan. Ay, 26. So, 26 siya. Yan. So, gamit ka na niyan ng iyong motoran kung paano mo gagawin iyon. Stop ko muna. Ha? Pag di pa rin gets, basahin na lang to. Tanggalan mo na yan. Hala, adjustable karayom? Awit gar. Sige, tanggalin mo na lahat yan. Ha? Mushroom. So, let's get it on. Buksan natin ang ating motoran. Para hindi na kayo mahirapan, mag-download na lang kayo nito. Salamat sa motoran. Marami siyang natutulungan. Yan. Eagles kami yung mga naka-iOS. Mayaman kasi kayo, hindi kayo lugi. Yan, tatanggalin na yan. Wala na silbi yan. Basta lang ulit. Oh. Engine calculator, 4-stroke, tapos camshaft. Yan. Tapos ayan, intake valve opening 23. Ay. Ayan, 23. Tapos intake valve closing 53. Alright. Tapos intake ano na? Exhaust opening 53. Tapos exhaust closing 26. Yan. Alright. Yun na po yung resulta. 257.5 ang cam duration. Makikita nyo na lahat dyan. Makikita nyo yung value ng iyong cam, etc. So yun, naway nakatulong ang ating video, mga kaprito. Ibang usapan na ibang motor. So kailangan ko pa magtuno ng gilid, karburador. Marami pang factor yan, mga kaprito. Naway nakatulong ang ating video, mga kaprito. Kaya sa muli natin pagkikita at Genrix. Paalam!